alamin muna natin yung nangyayari sa kalsada, lalo na ngayon na ay ano daw yan, diniretso daw yung pagsasara na Strait of Hormuz. Paano na tayo magkakaroon ng supply ng langis niyan? Hindi lang langis. Oh, Natural gas. natural gas. Lahat-lahat na problema. Pero bago po natin himay-himayin yan, mas marami pong jeep ang namamasada ngayong ikalawang araw ng transport strike kumpara kahapon para kumita. Pero ayon sa drivers, lugi pa rin sila. Para sa update, makakasama natin si mobile journalist Fatima Baduria na nariyan sa Commonwealth Avenue. Magandang gabi sa iyo, Fatima. Good evening, Fatima. Diba? Good evening, Maricel. Nandito nga ako sa isang meeting set. Along Commonwealth Avenue, palapit sa doon ang Convict Drive. At simula kaninang umaga, kapag mas marami ang jeep ang bumabiyahe ngayong araw kumpara kahapon. Kahit day 2 ng transport strike, mas marami talaga yung bumabiyahe dahil ayon at mga nakausap yung mga jeepney driver kanina. Para raw may kita naman sila kahit pa paano, yun nga lang, tubo pa rin daw sila dahil na sa mahal ng gasolina. At kung makikita nyo rin, konti lang din yung pasahero pakita ko sa inyo, no? Kayo dito sa waiting shed. Ayan, kakaunti ang mga pasahero at meron din mga jeep dito, no? Ito pa natin kung may makakausap tayo. Ayan, kuya, ako mukhang bagyahe na si kuya. May mga pailan-ilan ding mga nag-aantay dito, no? Mga pasahero. At meron din kagaayon ng terminal. Ito, kausapin natin ng isang bagarden. Kuya, buka natin, no? Kuya, kumusta po kayo? Kumusta po ang sika ninyo ngayong araw? Mahina po, bakit po? Fatima, di namin narinig. Sige po. Teka, paulit lang to. Kumusta po ang sika ninyo? Ay, hindi po sapat ang kita sa araw-araw. Lalo na pag nangungupahan ka pa. Kulang lang. Magkano po ba ang sika ninyo ngayon? 200 ka lang. 200 pa lang. Ano nga po ba kayo dito? 11. Ano nyo po pagkakasama yun? Bigyan nyo na pa rin 2 kilo bigas. Kulang na lang sa bigas. Para Ang pangit. Alam mo, Bok, balikan ka lang namin. Let's try to reconnect again, Fatima. Kasi we can barely understand. Sayang lang sayang yung interview mo. Oo. Fatima, we'll come back to you. Bako, We'll try sayang. to reconnect. Para kasi ito din yung binabantayan kahapon no? Ultimo yung Barker halos wala na rin daw kitain dahil nga dyan sa problema sa petrolyo. Ayan, Fatima, sige subukan natin. Let's try again. Okay. Sige. How's your signal? Ayan, actually medyo mahina pala yung signal dito no, Ed pero nga kung magawa pa dito, no, meron mga nag-aayos. Pero ayun nga, no, ayon sa nakausap natin kanina, si Kuya, 200 pa lang daw yung kinikita niya ngayong araw. Tapos sa pagkakasahin daw niya yun para sa kanyang pamilya, bibili na lang daw ng bigas at sardinas. Yun lang daw yung maiukita ngayong araw. So, pinag-hirap po sila dahil kakaunti din talaga yung bumabiyahe kung para dati yung Fatima, try natin pumihit ng konti para mas maging maayos yung connection, para maintindihan ka namin. Sayang Ayan, naman yung yun. iyong report. Ayan, steady ka na lang dyan. Ayan, Yan, okay, stop. sige. Okay, Oh. hindi ka naman nasa kalsada, ha? Nasa sidewalk ka naman, baka maahagip ka dyan. Sa may waiting shed. Okay, so yung nakausap mo kanina, Barker ba si Kuya? Yes, Maricel. Oo. Partner siya. So, sabi mo, 200 pesos yung nakinikita niya simula kanina. Usually ba magkano ang kita ng Barker? Actually, sa mga nakausap ko ng mga partner, umaabot pa sila ng doble at talagang nakalahati yung mga kinikita nila sa isang araw. Yung iba talagang pinidiskartehan nila, no? Punta sila kapag rush hour. Simula yan kahapon yung mga nakakausap partner, ganun daw ang diskarte para talagang kahit saglit lang sila sa labas ay mas marami pa rin silang makukuha ka rin.
So, typically 400 na nakuha nila. More or less. doble daw eh. Kung hindi pa naman Yes, nag-thesis. yung iba, Doc Ed, umaabot daw ng 500 kapag swerte. Mga ilang oras na pasada yon? Ilang oras na trabaho? Marisol, sa mga nakakausap ko, no, talagang sa mga rush hour daw sila nagpupunta. So, umaga mula 6 hanggang mga 10 p.m. daw. Yun yung mga sinasabi ng mga nakakausap ko. At kanina rin, mga mula 6 p.m. Kasi kanina tanghali, wala namang mga barter dito eh. Mga 6 p.m. nagsimula na magkaroon ng mga barter hanggang mamaya daw yan sila. Marisol. Oo. Pero ngayon, anong oras na ba? 8:41 ng gabi, nakikita natin kukonti na lang yung mga nag-aabang na pasahero. Surprising. Rush hour kanina, Friday pa. kamusta? Oo nga, Biyernes. Tapos ang ganda pa ng waiting shed mo. In fairness. Baka the past 2 days, ang daming naghihintay Correct, ng correct. PUV. Oo. Marisol, actually kanina, no, nung mga around 6 or 7 p.m., mas marami nga talaga yung mga pasahero dito. Pero mabilis din naman silang nakakasakay kumpara kahapon, no? Dahil nga rin, mas marami na yung mga jeep na bumabiyahe. Kahapon kasi, bagaman meron namang mga jeep na dumadaan, pati mga bus, medyo natatagalan sila dun sa pag-iintay ng ruta na kailangan nilang sakyan. Pero ngayon, napansin nga rin yung mga pasahero dito, nadagdagan yung mga bumabiyahe na jeep. So, mas mabilis naman silang nakakasakay. So bumabiyahe na paulit yung mga jeep. Kesa naman, wala kang ginagawa, imbis na makakumita ka ng 200 o kaya 50, zero ang kita mo. Ano yan? That or maraming hindi pumasok ngayon o kaya ay nag-work from home. Posible Kasi din. yung iba yung ibang kumpanya nagpa-Friday policy eh. Oh yes, oo. Actually pati tayo eh. May Oo. Friday policy na tayo. Yung nakita kong memo Yes. Nino kahapon. Tama. Pwede mag-shorts at mag-sandwich. Oo. Oo, pag Friday. Pero I mean, Hindi mas... ko lang alam kung ibig sabihin papatay nila ang aircon. Oh, pero I mean, mas... Para hindi na daw kailangan ng matagal na plancha. Mas marami ng jeep, sabi ni Fatima, ang bumabiyahe. Kasi kesa naman, kasi siguro sinisipla Friday, maraming tao, baka kikita tayo pag Friday kesa walang kita. Kung hindi ka Ibig bumiyahe. sabihin, mas konti na rin lang yung gumigimik. No? O sige. Fatima, maraming salamat. Mag-jeep ka ba pa uwi? Good luck pagsakay.